Nararanasan nyo na ba o nakakita ng iba't ibang nilalang sa puno ng kahoy? Ito ang tatalakayin natin ngayong araw sa kwentong ito. Naghango ang kwentong ito mula sa totoong buhay ng iba't ibang tao na naninirahan dito sa probinsyang ito na nagngangalang Sarangani Province. Sa lugar na ito, maraming puno ng akasya. Mapa sa tabi ng daan, tabi ng tulay at sapa, partikular na sa mga paaralan. Lalong-lalo na sa isang public school na halos nakapalibot ang akasya sa buong eskwelahan. Ang una-una nating talakayin ay ang karanasan ni Sefina. Nangyayari ito noong 1920s sa isang puno ng akasya na malapit sa ilog. Ang bahay ng kanyang abuelo ay nasa malapit sa ilog. Bali-dalawa ang bahay ng kanyang abuelo doon sa lugar na iyon. At ang bahay nila si Fina ay malapit lang din. Nasa 5 minuto paglalakad bago ang bahay nila si Fina. Pero sa araw na iyon, lahat-lahat ng kamag-anak nila ay nasa bahay ng kanyang abuelo. Sila ay nagdaraos ng isang reunion. Kaya lahat ng mga pinsan niya na kaedaran niya rin ay nandoon din lahat. Kaya sa araw na iyon, ang ama ni Sefina ay pinahihintulutan siyang matulog doon sa bahay ng kanyang abuelo. Pati na rin ang kanyang mga kapatid, nakakabatang kapatid at nakakatandang kapatid. Silang lahat magpinsan ay pinapatulog sa kabilang bahay, sa lumang bahay. Mas lumang bahay nakadikit ay ang puno ng akasya. Bago pa man sila matutulog, ay nagkukulitan muna sila sa itaas ng bahay. Kasama lahat ng mga pinsan niya, nagtatawanan, nag-aasaran, lahat-lahat na. At ilang minuto ang nakalipas, umakyat yung abuela niya. "Tumahimik kayo dyan. Magagalit yung taong nakatira dyan sa puno." "Ha? May nakatira ba dyan? Puno naman yan," sabi ng isang pinsan ni Sefina. "Meron," nagngangalang George. "Kaya wag niyo yang inisin dahil yan ay magagalit." "Hala, magsitulog na kayo. Anong oras na? Kailangan niyo pang magising bukas para sa reunion natin." "Sige na, patayin niyo na ang ilaw ng lampara. At wag niyong kakalimutan niyo isara ang bintana. At may kung ano-ano pang makapasok dito habang kayo ay tulog." "Sige po, Lola," sagot nilang lahat. Habang bawat isa sa kanila ay nagdahan-dahang nagsitulugan, itong si Sefina ay hindi mapalagay, hindi mawari kung ano ang gagawin dahil hindi pa siya dinadalo ng antok. Katabi niya ang isa niyang pinsan na babae at sa kabila naman ay nakakabatang kapatid. Habang nagmuni-muni si Sefina, nakita niya ang isang bintanang nakabukas. Sa dami-dami ba naman nila, nakalimutan nila ang isang bintanang isara na tugon ng kanilang abuela. Gayunpaman, binaliwala lang ni Sefina iyon. Para naman daw may hanging papasok mula sa labas papunta sa kanila sa silid dahil para silang tunapang nagsisiksikan sa isang sala. Hindi pa rin nakatulog si Sefina hanggang sa wala na siyang marinig ng kaluskos sa labas. It means tulog na lahat ng tao sa labas ng bahay nila. Pati lahat ng pinsan niya sa katabi niya ay natutulog na rin. Hanggang sa paglingon niya sa may bintana, may nakita siyang paa nakalaylay sa bintana. At paglingon niya, isang batang maitim na parang naglalaro. Dahan-dahang kinalabit ni Sefina ang kanyang pinsan, pero mahimbing ang tulog nito. Kaya kinalapit niya rin yung nakababatan niyang kapatid sa kabilang tabi niya. Ganun pa rin, mahimbing ang tulog.
Kaya walang magagawa si Sifina kundi titigan na lang ang nilalang iyon. Nagtitigan silang dalawa. Si Sifina nakatitig sa kanya na parang takot na takot. Pero ang nilalang na ito nakangisi na nakatitig sa kanya. Hanggat sa bigla na lang parang nagulat ang nilalang at biglang nawala. Kaya napalingon si Sifina sa paanan niya kung bakit ganun ang reaksyon ng isang nilalang. Na bakit kung parang takot na takot. At doon nakita ni Sifina ang isang babaeng nakabistida. Bestida, hindi niya maaninagan ang muka. At lingid sa lahat, hindi ito nakaapak sa sahig. Na parang lumilitaw lang ang isang babae. Ang babaeng ito ay nakaharap sa kanya at dahan-dahang pupunta sa kabilang sulok ng silid. Lumiko papunta sa kanilang uluhan at bumalik sa kanyang paanan. Sa kanyang paanan, ang harap ay yung bintana na kabukas. Sa pagkakaakala niya na ang babae ay patungo sa bintana at lalabas, pero nagkakamali si Sifina dahil ang babaeng iyon ay nakaharap lang sa kanya na parang tinititigan siya. Gustuhin man ni Sifina na gumalaw pero hindi siya makagalaw. Pinagpawisan na siya ng malamig na pawis pero wala siya magawa kung tititigin lang din ang babae. Hanggang napag-isipan niyang ipikit ang kanyang mga mata at manalangin. Taimtim siyang nanalangin hanggang siya ay nakatulog. Kinaumagahan, sinabi niya iyon sa mga pinsan niya. Pero yung mga pinsan niya ay ayaw maniwala sa kanya. Pero hindi nila alam na nakikinig pala yung abuela niya. Kaya biglang sumingit yung abuela niya. Sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Na isara niyo yung bintana niya para hindi sila makapasok at paglalaroan kayo. Ayun tuloy. Habang kayo ay tulog, pumasok sila at naglalaro na wala kayong kamalay-malay. Biglang sumingit ang tatay ni Sifina. Buti na lang, hindi sa'yo napakita si George. Ay kung hindi, mas lalong nakakatakot yun dahil malaking tao yun at maitim. Sasagot na sana ang pinsan ni Sifina pero biglang sabi sa tatay ni Sifina, hep, huwag mong sabihin ang pangalan na yan. Magagalit siya kapag sinabi mong ganyan. Ang pangalan niya ay George. George ang pangalan niya dito sa lugar natin. Huwag kayong mag-alala, si George ay hindi masama, hindi nananakit ng tao at mabait. Mag-ingat kayo sa isang nakatira dito na maitim na maliit. Yang duwending itim na yan yung masama. Minsan, linlangin ka niyan at paglalaroan. At biglang lumaki ang mga mata ni Sifina. Sabay sabing, Tay, yan yung nakita ko kagabi, Tay. Bago yung babae. Nakita ko siya sa bintana. Tinititigan niya ako at nakangisi. Pero bigla siya nawala nung nakita niya yung babae. Sabi ko na nga ba. Buti na lang, nandito ang nakatira sa silid na ito. Kung hindi nyo alam, may isang nakatira dito sa silid na ito na hindi nyo makikita. Ewan ko nga ba dyan sa lula ninyo, hindi niya pinapaalis yung mga nilalang dito sa bahay na to. Lalong-lalo na dyan sa akasya na yan. Hindi niya gustong paalisin. Paano ko ba yan paalisin na nasa akasya na yan? Tirahan naman nila yan. Palasyo nila yan dyan. Abayaan na lang natin. Hindi naman tayo ginagalaw at mangbabait din naman nila. Kitang-kita mo yung bahay natin? Hindi nahulog sa baha nang dahil sa kanila. Tugon ng kanyang lola. Siya ang tagapagligtas natin, si George. Hindi siya kaaway, kakampi siya. Kaya hayaan natin yung akasya na yan dyan. At hindi ko ipapagiba itong bahay na ito dito. Sa kanila na ito kung hindi man kayo titira dito. Kaya po ba, Lola, hindi nyo pinapagiba yung bahay na ito kahit lumang-luma na? Oo, Apo.
Kaya hindi ko pinagiba yung bahay na ito ay para sa kanila. At gumawa kami ng bago naming bahay dito sa katabi lang drain. Kaya sinasabi ko sa inyo, magdahan-dahan kayo kapag pumunta kayo dito. Kaya sinasabi ko sa inyo, di ba, huwag kayong maingay. At huwag na huwag kayong gagawa ng anong katarantaduhan dito sa lugar na ito. Dahil kapag malaman nila, ay hindi nila yan magugustuhan. Simula noon na alam na ng mga pinsan ni si Fina at si Fina kung bakit hindi pinagiba ang bahay na iyon. Hindi pala para sa anak o apo, kundi sa mga taong nakatira doon na hindi natin nakikita. Lola, ba't nyo kami pinapatulog doon? May nakatira naman pala doon. May magagawa pa ba tayo? Ipunong-puno yung bahay ko. Andun yung mga nanay at tatay ninyo. Alam nyo namang napakalaki nating pamilya. At saka, huwag kayong mag-alala. Hindi yan ang gagalaw ng tao. Basta nire-respeto nyo sila, ire-respeto kayo. Basta huwag na huwag nyo silang gagambalain at huwag na huwag kayong gagawa ng anumang katarantaduhan. Simula noon, nung malaman ng mga pinsan ni si Fina at ni si Fina ang sekreto ng lumang bahay na iyon, ay nire-respeto na nila kung ano at sino ang nakatira doon. At sa magpahanggang ngayon, ang bahay ay nananatiling buo. Okay mga palangga, yan po yung part 1. At may kasunod po yan, bali sa next upload na po. Medyo busy kasi kaya hindi ako nakapag-upload agad-agad. Yan lang po muna. Salamat!